Isa po sa mga concern na madalas mabanggit ay yung matagal na issuance ng TIN number. Tulad po nitong comment ng isang viewer ko na ano daw ba yung gagawin pag after 3 days ay wala pa ding nasisend na TIN number. Hi there! I'm HR Leo Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba mag-follow up ng TIN application para sa mga hindi pa nare-receive yung kanilang TIN number. By the end of this video, malalaman natin kung ano ba yung dapat gawin pag hindi pa din nakaka-receive ng email from BIR regarding sa status ng TIN application at kung gaano ba katagal yung processing ng TIN application base sa timeline ng BIR. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Dito sa video ko about sa pagkuha ng TIN application through online, madami pong nag-raise ng concern about sa kanilang TIN application. Isa po sa mga concern na madalas mabanggit ay yung matagal na issuance ng TIN number. Tulad po nitong comment ng isang viewer ko na ano daw ba yung gagawin pag after 3 days ay wala pa ding nasisend na TIN number. Ito naman po yung comment ng isang viewer. 6 days na daw wala pa din siyang nare-receive na TIN. Chinek niya na yung spam mail pero wala din siyang nakitang email. Hindi niya tuloy alam kung na-reject ba yung ID na pinasa niya. While yung isang viewer naman, nung wala siyang na-receive na email from BIR after 3 business days, ay nagpunta na siya sa malapit na BIR sa kanilang lugar. Pero ang sabi lang sa kanya ay antayin lang daw yung email. Kaya naman in this video, i-discuss ko kung ano ba ang dapat gawin pag hindi tayo naka-receive ng email regarding sa status ng ating TIN application. Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung gaano ba katagal yung processing time ng TIN application. Base sa Citizen Charter ng BIR na kung saan naka-indicate yung list of requirements and complete step-by-step process ng application for tax identification number under Executive Number 98 or EO98 or one-time transaction or ONET. Ang total processing time ng TIN application ay 3 working days since ang pagkuha ng TIN number ay nakaklasify under simple transaction. Pero under general remarks, yung naka-indicate na total processing time ay based po sa normal process. Hindi po kasama sa bilang yung mga unforeseen delays due to system or technical issues na beyond their control, tulad ng slow system response, offline status, or errors in the application. If ever po na nagkaroon ng delays due to technical issues, kung pagbabasehan natin yung guidelines ng government, dapat po may notice or update tayo na marireceive from BIR regarding sa status ng ating application since hindi nila nasunod yung nakaset na processing time na 3 working days. Pero kung wala tayong na-receive na update, pwede naman tayo humingi ng feedback from BIR through constant follow-up. Reminder po before mag-follow up, make sure po na i-check muna yung spam folder ng ating email. Baka po kasi nakamark as spam lang yung email from BIR, kaya hindi natin ito makita sa ating inbox. If ever wala din tayong email na nakita sa ating spam folder, next po na gagawin natin ay mag-follow up ng ating TIN application. Ano-ano ba yung mga way para makapag-follow up sa BIR? First, maaari po tayo mag-follow up via email or hotline. Pwede po natin kontakin ang Customer Assistance Division ng BIR. Mag-send lang tayo ng email sa contact_us@bir.gov.ph. Pwede din naman tayong tumawag sa kanilang hotline na 8538-3200. If ever po na wala tayong na-receive na response sa Customer Assistance Division, pwede naman na mag-direct na tayo ng email or tumawag sa BIR office kung saan tayo nag-file ng ating TIN application.
Para po makita yung complete contact list ng BIR, i-search lang po natin ang bir.gov.ph/contact us. Then, pag nasa directory na po tayo ng BIR, click lang po natin yung regional/district office. Then, lalabas na yung list of regional office. Hanapin lang po natin yung RDO natin. Then, naka-indicate po dito yung email address at contact number. Once na nakuha na natin yung email address kung saan tayo magpa-follow up ng TIN application, next need na nating mag-submit ng email. Ito po yung sample email na pwede nating ilagay. Sa subject, ito po yung pwedeng ilagay. Follow up TIN application _ yung ating complete name. Then, sa body ng email, ito po yung nilagay ko. Hi BIR, good day. I would like to follow up the status of my TIN application. It's been more than 3 working days from the time of my application, and yet I haven't received an email regarding the status of my application. Kindly see details below. Indicate lang po natin yung ating full name and application reference number or ARN. Please see attached IDs as proof of my identity. Looking forward for your favorable response. Then, i-attach lang po natin yung ating ID and screenshot ng ating ORUS profile indicating kung kailan tayo nakapag-submit ng TIN application. Then, tap lang natin yung send. Yung ARN po and RDO ay makikita natin sa confirmation email ng BIR na na-receive na nila yung ating TIN application. Antayin lang po natin yung response ng BIR within 3 working days. If wala pa din tayong na-receive na response, mag-follow up lang po tayo ulit for the second time. If after 3 days wala pa din tayong na-receive na feedback, ang next step na gagawin natin ay mag-visit na sa BIR office or RDO kung saan tayo nag-apply ng TIN. Reminder lang po na bago magpunta ng BIR, ay highly encouraged na magpabook ng appointment schedule para po maging mabilis at hindi tayo pumila ng matagal. Pag nasa BIR na tayo, magpunta lang tayo sa Public Assistance and Complaint Desk. Make sure po na magdala ng proof of identity or ID at i-ready yung details na kailangan tulad ng ating ARN. Huwag din pong kalimutang itanong etong mga question na nasa screen. Pag sinabi ng BIR kung ano yung problem, itanong natin kung paano mariresolve at kung gaano katagal bago ito ma-resolve. Pag sinabi naman na mag-antay na lang ng email, itanong din po natin kung gaano katagal mag-aantay and kung if ever wala tayong na-receive na email, ano yung next na gagawin. Huwag din pong kalimutang kunin yung complete name ng BIR staff na nakausap or nag-assist sa atin. At i-record din natin kung kailan tayo nagpunta. If ever po after constant follow-up ay wala pa ding naging feedback ang BIR sa ating TIN application, last resort po ay mag-submit na tayo ng complaint. Make sure po na documented lahat ng mga naging transaction natin sa BIR, including yung dates ng mga follow-up natin, para in case na mag-file tayo ng complaint, ay complete yung details na mailalagay natin. Hopefully, makatulong po yung mga way na na-discuss ko sa pag-follow up ng TIN application. Sa next video ko, i-discuss ko naman yung step-by-step guide tungkol sa pag-submit ng complaint sa BIR at kung saan ito ipapasa. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo sa aking channel at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo once uploaded na yung video. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page
At huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.